Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata. The realization hit Sarah like a thunderbolt. Bago pa siya nakapagdesisyon kung ano ang susunod niyang gagawin, ay nakaalis na ng Japan si Marco. Kailangan pa niyang manatili roon hanggang sa closing ceremonies ng naturang kompetisyon. Nang makabalik naman siya sa Pilipinas, ay dinumog siya ng iba't ibang komento na kaakibat ng kanyang pagkapanalo. Kaliwat kanan ang pakikiharap niya sa media, sari-saring sport organization, pati na rin sa matataas na pinuno ng bansa. The price of fame and glory. Hindi na niya ikinabigla kung madalas siyang maging cover ng magazine, pati na rin ng iba't ibang pahina ng periodiko simula nang lumahok siya sa naturang kompetisyon. Subalit ng araw na yon, ang nagpabalik sa kanya sa realidad. The gossip mills were charming. Kulang na lamang ay i-anunsyo ng mga kolumnista ang petsa ng kasal nila ni Derek. Siguradong sigurado na ang mga ito na nakatakdangang maganap ang kasal niya sa kanyang fiancé. Nang araw ding iyon ay kinansila niya ang lahat ng kanyang appointment. Takot sa dibdib ang nagbunsod sa kanya para ipagliban ang komprontasyong iyon. Napagtanto niya na anumang iwas ang kanyang gawin ay may masasaktan pa rin. Kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang mga ginagawa. Nagpunta siya sa opisina ni Derek. Isang buong building sa pusod ng Ortigas ang pag-aari nito. Ang building na yon ang nagpapatunay ng katayugan ng mga pakuldo. Iyon ang mawawala sa kanya sa gagawin niyang tuluyang pagtanggi sa alok niya na kasal. May honorary position ang nakalaan para sa kanya sa korporasyon. Magiging palamuti siya ng pamilya Pakuldo. Nakatakda siyang mag-organize ng mga parties, makilahok sa mga fundraising, at makipagplastikan sa mga amigo at amiga ng mga ito. Kabilang ang pamilya ni Derek sa mga nakatataas sa lipunan, the rich and famous. Litrato ang pamilya nito ng idealismo sa harap ng madla, dahil nakatago ang lahat ng baho nito. Clandestine, relationship, pagkakakulong sa droga at alkohol, depresyon, yun ba ang buhay na gusto niya? Buo ang loob ng pasukin niya ang naturang gusali. Malugod siyang binati nang nadaanan niyang receptionist sa lobby. Halata sa ekspresyon ng babae ang labis na pagkagulat dahil sa walang pasintabi niyang pagdating. Bilang tugon naman ay tinanguan lamang niya ang babae. Tumuli na siya sa pribadong opisina ni Derek. Hindi niya nais na lumikha pa ng ganong atensyon dahil wala naman siyang balak na magtagal sa lugar na yon. Sa pagmamadali niya ay hindi na niya naisip ang kumatok. Kaagad niyang binuksan ang pinto. Sa laki ng silid at sa dami ng mga upuan doon, mas pinili pa rin ng sekretarya ni Derek na maupo sa kandungan nito. Nagmamadali itong tumayo na makita siya, kaya kamuntik nang tumilampon sa makintab na sahig ang kawawa nitong sekretarya. Mabuti na lamang at nakahanap din kaagad ang babae ng balanse. Sarah, honey, it's so nice of you to drop by. Kaswal na bungad ni Derek sa kanya. Para bang ang dinatnan niyang eksena ay kasing normal lamang ng pagdating ng bagyo sa Pilipinas tuwing Hunyo. Naitanong tuloy niya sa sarili kung ito ba talaga ang lalaking dapat niyang pakasalan. You can leave now. Utos pa nito sa sekretaryang mukhang kanina pa gustong mamatay dahil sa kahihiyan. Kasing pula ng overrip na kamatis ang mukha ng babae at hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Kumaripas ito ng takbo paglabas ng silid. Derek, hindi na matutuloy ang kasal. Deklara niya na puno ng kombiksyon. Napako ang tingin nito sa kanya.
What did you say? Kunot na noong tanong nito sa kanya. I'm calling off the wedding. Otomatikong naningkit ang mga mata nito. Dahil ba sa nasaksihan mo? You should know better. Walang halaga sa akin ng babaeng yon. I just play with them. Sa'yo ko ibibigay ang apelido ko. Hindi niya hiniwalayan ang tingin dito. Bakit, Derek? Anong bakit? Eksapirado nitong sambit. Bakit mo sa akin ibibigay ang apelido mo? Lalong nalungkot ang mukha nito. Ano bang nakain mo at nagtatanong ka sa akin ng ganyan? Nanalo ka lamang sa kompetisyon? Lumaki na kaagad ang ulo mo. Pinalagpas na lamang niya ang mapanira nitong akusasyon. Aminado siya. Hindi naman lumaki ang kanyang ulo bagkos ay nagising lamang siya sa katotohanan. Alam ko magpapakasal ka sa akin dahil ako ang napili ng mga magulang mo. I have all the qualities of a proper wife. Sinalubong niyang muli ang matalim nitong mga mata na matamang nakatitig sa kanya. You don't love me, Derek. At hindi rin kita mahal. Malakas na hinampas nito ang mesa sa harapan nito. This is not about love. Bulyaw nito sa kanya. Areglado na ang lahat. All we need to do is to formally announce the wedding. Si Charito pa nga ang nagpupumilit na maidaos na ang kasal sa lalong madaling panahon. Hindi si Charito ang magpapakasal. Matapang na puto niya sa sinabi nito. Damn you, Sarah! Bulyaw nito sa kanya. Pagkatapos ay sari-sari pang klase ng mura ang kumawala sa mga labi nito. You won't get away with this. Makakalimutan ng mga tao ang medalyang nakamit mo ngunit hindi ang iskandalong ito. Hindi lang ikaw ang babae. Marami nagkandara pa para makuha ang posisyon mo. May pagmamayabang pa nitong pahayag. Hindi siya umimik. Bagkos ay pinakinggan lamang niya ang sinasabi nito. Kaawaan ka ng marami. Dahil palalabasin kong ako ang tumanggi sa pagpapakasal sa'yo. Pagmasdan mo kung paano ka. Iisa-isang iiwan ng mga kaibigan mo. Wala nang ibang pagpupulutan sa'yo, kundi sa ibaba ko. Nakuha niyang ipagkibit-balikat lamang ang mga sinabi nito. Hindi niya pinanghihinayangan na mawalay sa mga kaibigan niyang minsan ay mas masahol pa sa Tupperware. Ipagpapasalamat pa niya ang gagawin nito kung sakasakali. Dahil hanggang maaga ay mababatid niya kung sino ang totoo sa mga ito at hindi. Wala ring kaso sa kanya kung manatiling mas mataas sa kanya si Derek. She would rather be poor than unhappy. Inalis niya ang engagement ring sa kanyang daliri na ibinigay nito at inilapag niya yon sa ibabaw ng mesa. Pakiramdam niya ay bulto-bultong kapighatian ang binunot mula sa kanyang dibdib. Kay gaanan ang kanyang pakiramdam nang gawin niya yon. Fine with me, Derek. Fine with me. Anya rito sabay talikod. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalayang tao na mga sandaling iyon. Kinabukasan ay napagpasyahan ni Sarah na ipagtapat sa kanyang mama ang naging desisyon niya na hindi na itutuloy ang pagpapakasal niya kay Derek. Daig pa ang namatayan ng kanyang mama nang malaman nito ang desisyon niyang iyon. Bigla itong namutla at saglit na nawala ang ulirat. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Ani nito nang mahimasmasan. Mama, I know what I'm doing. Hindi na ako bata. Giit niya rito. Hindi ko maaaring pakasalan si Derek dahil may iba kong iniibig. Naging kasimputla ng suka ang mukha nito. Sino? Si Marco po. Hindi niya napigilan
ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi kahit pa batid niyang lalo nitong ikinihinagpis. Marahil ay kilala niyo siya. Anak siya ni Mang Luis, yung kumpare ni Papa sa Pontevedra. Not another farmer. Puno ng di gustong sambit nito na sinabayan pa ng ilang pag-iling ng ulo. Hindi lang naman siya isang ordinaryong magsasaka. Nabili nila ang malaking bahagi ng lupain natin. I guess what the land is bountiful. Depensa niya kay Marco. Beside, what's wrong with a farmer? I love him, Mama. At yun lamang ang mahalaga para sa akin. Hindi ka mapapakain ng pag-ibig na yan. Hindi ka madadamitan ng pag-ibig na yan. At mas lalong hindi mabibigyan ng pag-ibig na yan ang magandang apelido. Ang iyong mga magiging anak. Mariin itong pangaral sa kanya. Nagpakirot ng kanyang puso ang kapaitang nilalaman na makatagang binitawan nito. You were happier with Papa. Mas mayaman ka nga ngayon eh. Mas sikat. At mas maraming kaibigan pero hamak na mas masaya ka noon kaysa sa ngayon. Sa sinabi niyang iyon ay matagal itong hindi nakapagsalita. Maya-maya ay nangilid na ang luha sa mga mata nito. Ano na lamang ang mangyayari sa'yo? Sa paurong na lugar na yon, wala kang pwesto roon, Sarah. Sayang ang ganda at talento mo. You'll not in the place. Anito habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Yan ba ang sinabi sa'yo ng lola ka? Bago kanya itinakwil, Mama. Dahan-dahan itong tumango. Patuloy ang pag-agos sa mga luha sa magkabila nitong pisngi. I'll manage to survive. Mahirap pero kakayanin ko. Tinuruan ako ni Marco. Magiging madali ang lahat dahil kasama ko siya. Buhay ko to. Hayaan mong gumawa ako ng sarili kong desisyon. Para kung sakaling may mali, wala akong masisisi kundi ang sarili ko rin. Pakiusap niya rito. Huwag mo sanang isiping hindi kita mahal dahil hindi ko sinunod ang kagustuhan mo. Mahal na mahal kita, Mama. At alam kong mahal mo rin ako. Siguro naman, hindi mo rin gugustuhing makita ko habang buhay na malungkot. Iyon ang magiging kapalaran ko kapag ipinagpatuloy ko ang pagpapakasal kay Derek. Bumukas ang pinto ng master bedroom. Pinagulong ng Tito Aurelio niya ang wheelchair nito patungo sa kanila. Naglapag ito ng dyaryo sa kama. Hindi na pala matutuloy ang kasal ninyo ni Derek. Ayon sa balita ay ibang babae ang pakakasalan ng kasintahan mo. Yes, Tito. Nakatungo niyang sabi. Good. Because that Derek is such a spoiled bully. Komento pa ni Aurelio sa kanya. Magkakampihan na naman kayong dalawa. Naiiritang singit ng mama niya. Pihadong pinagtatawanan na tayo ngayon ng ating mga kaibigan. It was such a good wedding gown to waste dahil nagmana sa katangahan ko ang aking anak. Hindi ka naging tanga noon, Charito. Kilala ko ang nasira mong asawa. Isa siyang mabuting tao, sansala ni Aurelio sa mama niya. Napansin niya ang pamamasa sa gilid ng mga mata nito. Ngayon ka nagpapakatanga. Bakit hindi mo bawasan ang pakikipagsosyalan mo sa mga kaibigan mo? Spend some time with me. Alam kong mahirap ngunit umaasa pa rin akong darating ang araw na matututunan mo rin akong mahalin. Tahimik niyang nilisan ang silid upang masinsinang makapag-usap ang mga ito. Umaasa rin siyang balang araw ay maliliwanagan ang kanyang mama. Marami na siyang makakatulong sa pangungumbinsi rito. Ang Tito Aurelio niya, si Marco, idagdag pa ang magiging apo nito. Her mother will eventually understand, she just needed time. Hindi pa man nakakarating si Sarah sa kanyang silid, ay naharang na siya ng isa sa kanilang mga katulong. Ma'am,
May naghahanap po sa inyo sa gate. Ba't di mo papasukin? Baka po kasi makagalitan ako ni Ma'am Charito eh. Kakamot-kamot na sabi ng katulong. May dala pong kabayo ang lalaki. Sa lalaman niya ay napahango siya palabas ng bahay. Subalit hindi ang kanyang inaasahan ang nasilayan niya sa gate. Hindi pamilyar sa kanya ang lalaki, kundi ang kabayong tanging hila-hila nito ang nakilala niya, si Butterscotch. Sinalubong niya ng yakap ang kabayo. Sa pagkakaalam niya ay mula sa Japan ay sa Pontevedra na dadalhin ang kabayo. Naalala niya ang pangakong binitawan ni Marco sa kanya, na mapapasa kanya ang kabayo kapag ka nagwagi siya. Ngunit napagtanto niyang hindi pala yon ang kanyang ninanais. Dahil mas masarap isiping silang dalawa ni Marco ang kapwa nagmamay-ari at nag-aaruga kay Butterscotch. Ito ang unang nagdugtong ng landas nilang dalawa. Kayo po ba si Ma'am Sarah? Ana ng lalaki sa kanya. Tango lamang ang naging tugon niya. Ipinabibigay po ni Sir Marco ang kabayong ito sa inyo. May dinukot ito sa bulsa ng pantalon nito. Pati na po ang sulat na ito. Iniabot nito sa kanya ang tinuping papel na yon. Kinuha niya ang papel at binasa ang nilalaman niyon. Sarah, hanggang sumisikat ang araw sa silangan at nagpapakita ang buwan sa gabi, ganon kita kadalas iisipin. Ganon kita katagal na mamahalin. Marco. Kung alam lamang ni Marco na simula nang makilala niya ito, ay ito na ang naging permanenteng laman ng kanyang utak. Where is he? Ano po? Litong gagad ang lalaki. Nasa na ang Sir Marco mo? Papunta na po sila ng aking kapatid sa domestic airport. Idinaan lamang nila kami rito ng kabayo. Pagkatapos niyon ay mabilis ang mga kilos niya na sinakyan si Butterscotch at nagmamadaling pinatakbo. Kailangan niyang maabutan si Marco. She had to see him. Find him for me, please. Bulong pa niya kay Butterscotch. Tila may isip naman ng kabayo na lalo pang pinakaripas ang pagtakbo. Mahabang linya ng traffic ang dinatnan nila nang marating nila ang main road. Kinabig niya ang renda at pinalakad na lamang si Butterscotch sa gilid ng daan habang isa-isa niyang sinisilip ang mga pasahero ng bawat nakahintong sasakyan. Ilang minuto na ang lumipas sa paghahanap niya kay Marco. Nakakaramdam na siya ng pagkahilo, sanhi ng matinding sikat ng araw. Naalala niyang 2 piraso lamang ng toasted bread ang kinain niya bilang almusal. Kumakalma na rin ang kanyang tiyan at pati na rin ang kanyang mga hita. Hindi pa naman akma ang suot niyang mahabang bestida sa pangangabayo, kaya hindi siya komportable ng mga sandaling iyon. Sa pagmamadali niya, hindi na niya nakuha pang makapagpalit ng damit. Napukaw na rin nila ni Butterscotch ang atensyon ng mga motorista. Iisa ang mababasa niya sa mukha ng mga ito. Malaking pagtatanong. What in the world are they doing here? She was starting to get nose-seated. Gumaan ang pagkakahawak niya sa renda ng kabayo. Kusang tinawid ni Butterscotch ang daan. Huminto ito sa tapat ng isang lumang trailer. Hoy! Huwag niyong harangan ng daan! Sigaw ng isang motorista. Inismira niya ito, subalit gano'n na lamang ang pagkabigla niya nang mamukhaan ang natutulog na pasahero ng masungit na driver. Marco? Iginiya niya si Butterscotch sa gawin ni Marco. Kinalampag niya ang salamin ng pinto ng trailer. Sarah? Ikaw ba yan? Naalimpungatang sambit nito nang ibaba ang bintana sa tapat nito. Get out of there! We need to talk! Itinuro niya rito ang gilid ng daan. Iparada mo ang sasakyan. Utos ni Marco sa katabi. Nasisiraan na ba kayong dalawa? Iiling-iling na sabi ng driver. Basta, sundin mo ang utos ko. Dadagdagan ko na lamang ang renta ko sa inyong magkapatid. Tumalima naman ang driver. Bumba si Marco ng trailer. She dismounted Butterscotch. Patakbo niya itong tinungo
Niyakap niya ito ng mahigpit. Don't leave me please. Pakiusap niya rito habang panay ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Isama mo na ako patungo sa Pontevedra. Hindi ako magpapaiwan dito. Paano ang kasal mo? Hindi ka ba nagbabasa ng dyaryo? I used to. Mapakla nitong sabi. Everyone expected a wedding soon. Formal announcement na lamang ang hinihintay ng lahat na yon. At yun ang kinatatakutan kong mabasa kaya itinigil ko na ang pagbabasa ng dyaryo. Matutuloy pa rin ang engrandeng kasal ni Derek. Balita niya rito. Hindi nga lamang ako ang magiging bride niya. Pero si Marisa ang pakakasalan niya. Singit niya rito. A common friend of ours. Hindi ko talaga kayang magpakasal sa kanya. Madali namang kausap si Derek eh. He easily discarded me. Ginagap nito ang magkabila niyang kamay. You will still be a bride? Nakangiti nitong sabi. Pakiramdam niya ay sumirko ang puso niya na mga sandaling iyon. The smell to die for. My bride, kung tatanggapin mo ko, I certainly would. Pinabayaan niyang ikulong siya sa matitipuno nitong bisig. Iba yung kaligayahan ang kanyang nadama. She was finally at peace with the universe. I was so happy before. Binago mo ko. Binago mo ang lahat para sa akin. Wala akong pakialam kahit pa hindi ka kasing yaman ni Derek. Naging pulubi ka man, sasama pa rin ako sa'yo. I'm the richest man right now because I have you. Isama mo na kami ngayon ni Butterscotch sa Pontevedra. We won't last another day without you. Naglalambing niyang ulit sa una niyang pakiusap dito. Lalo pang nagniningning ang mga mata ni Marco at bahagya pa itong yumuko. As you wish, my princess. Ginawaran niya ito ng isang matamis na halik bilang premyo. I love you more, Sarah. I love you more. Muli ay pinaghugpong nila ang kanilang mga labi. Ilang motorista rin ang saglit na huminto upang bistahan ang tatlong nasa gilid ng daan. Natuwa ang mga ito sa nasaksihan sa kanila. Man, woman, and horse. At dito na po natatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Thank you for watching and God bless all.